Masansang na amoy at napakaruming estero ang kinalalagyan ni Selena. Dito na siya pinanganak at nagkamalay. Ngunit hindi problema sa kanya ang mga ito. Ito ang mas mabigat niyang pinapasang problema. Lecheng buhay to. Ganito na lang ba lagi? Ganyan sila maglambingan. Ilang beses ko bang sasabihin sa iyo na dapat pag uwi ko, may madadatan na akong pagkain sa lamesa? Kapal talaga ng mukha ng lintik na to. Ano pang silbi mo sa akin kung pati pagluto ng pagkain ko, di mo magawa? Mas maganda sigurong mawala ka na sa mundo. Ha? Busit ka sa buhay ko! Anak, anong ginawa mo sa tatay mo? Sa National Center for Mental Health, dinala si Selena. At sa loob nito ay madalas siyang abusuhin. Hindi pa rin siya makapaniwala sa bilis ng mga pangyayari. Nais lamang niya mailigtas ang kanyang ina, ngunit sa halip ay siya pa ang nagdurusa. Minabuti na lang ni Selena mapag-isa at lumayo sa ibang inmates. Isang gabing maalinsangan, di siya mapakali at di makatulog. Bigla na lang may mga kaluluwang sumulpas at tila humihingi ng tulong sa kanya. Nagsilaho lamang ang mga ito pagsapit ng umaga. At lumipas pa ang mga panahon. Hindi matapos ang kanyang paghihirap mula sa mga demonyong nasa paligid niya sa impyernong kinagagalawan niya ngayon. Lagot ka mamaya. At nang gabing iyon, may mga di kaaya-ayang panauhin si Selena. May maitim na balak ang mga nurses sa kanya. Tipong tulala lang si Selena habang simula siyang halayin ng mga ito. Nang biglang naglabasan ng mga kaluluwa at nakakabinging katahimikan ang sumunod na eksena sa loob ng selda. Nang sumunod na araw, nagulat ang nurse sa kanyang Ano to? Ito ang bumulaga sa kanila. Nagkalat ang dugo sa loob. Ngunit walang bahid ang nakaupong si Selena. Inilabas si Selena ng mga doktor at nurses. Palaisipan sa kanila kung bakit si Selena ay walang bahid ng dugo ang katawan, pero puno ng dugo ang kanyang selda. Lumipas ang mga araw. Nakalabas na ng mental hospital si Selena dahil na din sa bumalik na ang kanyang katinuan
at normal na din ang kanyang pag-iisip. Tanging masamang alaala na lang ang lahat na nais niyang kalimutan. Masamang alaala na ayaw na niyang balikan. Sa wakas, matatahimik na din siya. Mananahimik na nga ba?